ang Diyos at ang mga Israelita. Ngayon, ako na mananampalataya ni Kristo ay may sasabihin sa inyo. Totoo ito at hindi ako nagsisinungaling. At pinapatunayan ng banal na Espiritu sa aking konsensya na totoo ang sasabihin ko. Labis akong nalulungkot at nababalisa para sa aking mga kalahi at kababayang Hudyo. Kung maaari lang sana, ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo. Maligtas lang sila. Bilang mga Israelita, itinuring sila ng Diyos na kanyang mga anak. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan. Gumawa ang Diyos ng mga kasunduan sa kanila. Ibinigay sa kanila ang kautusan. Tinuruan sila ng tunay na pagsamba. Maraming ipinangako ang Diyos sa kanila. Ang kanilang mga ninuno'y mga pinili ng Diyos. At nagmula sa kanilang lahi si Kristo nang siya'y maging tao. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na dapat purihin magpakailanman. Amen. Hindi ito nangangahulugan na hindi natupad ang mga pangako ng Diyos dahil hindi sila sumampalataya. Sapagkat hindi naman lahat ng nagmula kay Israel ay maituturing na pinili ng Diyos. At hindi rin naman lahat ng nagmula kay Abraham ay maituturing na mga anak ni Abraham. Sapagkat sinabi ng Diyos kay Abraham, ang mga anak lang na nagmumula kay Isaac ang mga lahi na aking ipinangako. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng anak ni Abraham ay itinuturing na anak ng Diyos, kundi ang mga anak lamang na ipinanganak ayon sa ipinangako. Sapagkat ganito ang ipinangako ng Diyos sa kanya, babalik ako rito sa ganito ring panahon sa susunod na taon, at magkakaroon ng anak na lalaki si Sarah. Hindi lang iyon, kundi nangyari rin ang ganoon sa dalawang anak ni Rebecca sa ating ninunong si Isaac. Ipinakita rin ng Diyos na hindi lahat ng nagmula kay Abraham ay itinuturing na mga anak niya. Bago pa man ipanganak ang kambal, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa nakababatang kapatid. Sinabi ito ng Diyos noong wala pa silang nagagawang mabuti o masama, para patunayan na ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabubuting gawa ng tao. Gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kasulatan, minamahal ko si Jacob, pero si Esau ay hindi. Baka naman sabihin ng iba na hindi makatarungan ng Diyos. Aba hindi, sapagkat sinabi niya kay Moises, mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Kung ganoon, ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa kagustuhan ng tao o sa paggawa niya ng mabuti, kundi sa awa ng Diyos. Sapagkat ayon sa kasulatan, sinabi ng Diyos sa Faraon, pinayagan kitang mabuhay dahil dito, para maipakita ko ang kapangyarihan ko sa pamamagitan mo, at makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Kaya nga, kinaaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan, at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang patigasin.